Mag-isa nga lang pala akong nakatira sa isang apartment dito sa Manila. Nasa probinsya kasi ang mga magulang ko at dito ako nagtatrabaho at ang sweldo ko ay pinapadala ko sa probinsya. Mahirap ang buhay doon, kaya naman pinili ko na lumuwas ng Manila. Bago ang lahat, ako nga pala si Antonio. Anton na lang for short. Isang araw, habang pauwi ako sa trabaho, ay malakas ang buhos ng ulan. Nagmamadali akong maglakad para makauwi na at makapagpahinga. Akmang bubuksan ko na ang pinto ng apartment ko nang biglang mapalingon ako sa sahig at nakita ko sa ibaba ng pinto ang isang pulang telepono. Luma na iyon. Nagtaka naman ako dahil paanong may napuntang telepono dito sa tapat ng pinto ng apartment ko. Gayon pa man ay dinampot ko na lang iyon at saka binuksan ko na ang pinto at pumasok na ako sa loob ng bahay. Inilapag ko na lang iyon sa maliit na mesa sa tabi ng kama ko at kaagad akong dumiretso sa kusina at nagluto ng noodles. Gusto ko kasi may sabaw lalo na at malamig ang panahon at maulan. Matapos kong kumain ay nag-scroll lang ako saglit sa phone ko sa social media hanggang sa makaramdam na ako ng antok. Kaya minabuti ko na humiga at matulog na. Pinatay ko na ang ilaw at nahiga na ako. Hanggang sa dalawayan na ako ng antok. Dala na rin ang matinding pagod dahil sa trabaho. Ilang minuto pa lang ata ang nakalipas na makatulog ako ay napabalikwas ako ng bangon sa sobrang gulat. Bigla na lang tumunog ang telepono. Nakaramdam ako ng matinding kaba. Sobrang luma na ito kaya imposible namang gumagana pa ang telepono na iyon at mukhang 90s pa iyong telepono. Tinitigan ko lang yun habang nagpapalunok ako ng laway sa sobrang gulat at kaba. Patuloy ito sa pagtunog. Kinakabahan man ay minabuti kong sagutin ang tawag. Hello? Sino po sila? Kinakabahang tanong ko pero walang nagsasalita sa kabilang linya at maya-maya ay may naririnig akong mula sa kabilang linya na static noise. Iyong tunog katulad ng sirang TV na binuksan. Sumibol ang matinding kaba sa dibdib ko. Hello? May tao po ba? Tanong ko ulit. Malapit na siya. Ha? Halos maihagis ko ang telepono sa sobrang gulat at takot ko. Ibinaba ko ang telepono at napatalon ako sa kaba. Nang marinig ko ang boses na iyon ng isang babae na sa tonong nakakakilabot. Nanginginig ako habang tinitingnan ang telepono at halos lumabas ang puso ko sa dibdib sa sobrang takot nang muling mag-ring ang telepono. Ayoko nang sagutin pa iyon at baka kung ano pang marinig ko. Patuloy lang ito sa pagtunog hanggang sa tumigil ito. At maya-maya ay nakarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pinto ng apartment ko mula sa labas. Malakas ang sunod-sunod na katok na iyon sa pinto. Halos marinig ko na rin ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok nito. Pinagpapawisan at nanginginig na ako sa sobrang kilabot na aking nararamdaman. Parang gusto ko nang humingi ng tulong. Sana ay panaginip lamang ang lahat ng ito. At maya-maya ay sunod-sunod na nag-ring na naman ang telepono. Ewan ko pero lumapit ako at sumagot dito. Naiinis na ako kung sino man ang nangtitrip sa akin. Hindi na ako natutuwa. Kahit takot na takot ay nilakasan ko ang loob ko at sinagot iyong tawag. At pinagmumura ko ito sa sobrang galit at inis.
Ilang segundo kong hinintay na magsalita ang nasa kabilang linya matapos ko itong pagmumurahin. Buksan mo ang pinto. Nandyan na siya. Nandyan na. Ang sabi pa nito na siyang nagpakilabot sa buong katawan ko. Kaya naman kaagad kong ibinaba ang tawag at napatingin ako sa pinto ng apartment ko. At halos mapaatras at matumba ako sa sahig nang sunod-sunod akong makarinig ng malakas na tadyak sa pinto mula sa labas. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko. Takot, sindak, kaba at pakiramdam ko katapusan ko na. Lalo na at palakas ng palakas ang tadyak sa pinto ng apartment ko. Kaagad akong tumakbo sa kama ko at nagtalokbong ng kumot habang nanginginig sa takot. Maya-maya ay tumigil na ang tadyak sa pinto. Kaya dahan-dahan kong inalis ang pagkatalokbong sa kumot at halos panawan ako ng ulirat nang makita ang telepono sa kama ko. Paanong napunta iyon sa kama? Nakalagay iyon sa mesang nasa gilid ng kama ko. Tinitigan ko ang telepono. Tapos bigla na lang itong lumipad at humampas sa mukha ko. Nagsisigaw ako sa sobrang takot. Duguan na rin ang mukha ko. Pinilit kong itong alisin at ibinalibag sa sahig. Pinaghahampas ko sa sahig ang telepono at tinatadyakan at inaapak-apakan hanggang sa magkalasog-lasog ito at magkanda sira-sira. Nang gabing iyon ay magdamag akong gising at hindi nakatulog. Nagmasid ako sa buong paligid, pero simula nang masira ko ang telepono ay wala na akong naramdaman na kakaibang bagay. Nawala rin ang pagkakatok at tadyak sa pinto. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay ko kung may nakita silang kumakatok at tumatadyak sa pinto ng apartment ko. Pero wala raw, at wala rin daw silang narinig na kahit anong tunog ng pagkatok at malakas na tadyak sa pinto. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari, pati na ang tungkol sa telepono, dahil sobrang nakakakilabot ang karanasan kong iyon. Hanggang isang matandang kapitbahay namin ang lumapit sa amin. At ang sinabi niya, natatandaan niya ang sirang telepono na hawak ko. Ayon sa kanya, ang telepono raw na iyon ay pagmamay-ari ng dating nakatira sa apartment na inuupahan ko. Ang may-ari daw ng telepono ay matagal nang pumanaw. Minamaltrato daw ng asawa ang babaeng may-ari ng telepono. At isang gabi nga daw ay napatay siya ng sarili niyang asawa. Sinira daw yung pinto para makapasok iyong lalaking asawa. At saka pinagtataga daw ang babaeng asawa. Sinubukan daw tumawag ng babae sa pulisya, pero hindi na niya nagawa pa dahil tuluyang nakapasok ang lalaki at pinatay siya nito. At ang lalaki ay hanggang ngayon ay pinaghahanap pa ng mga pulisya. Nanayo ang buong balahibo ko sa katawan nang marinig ang kwento ng matanda. Kaya pala nagparamdam ang kaluluwa nito sa pamamagitan ng telepono, at maging ang pangyayari noon ay tila inuulit pa. Maaaring naiwan daw ang mga imprints ng kaluluwa ng biktima. Ang sabi ng matanda, ang mga galit na kaluluwa ay kadalasan hindi daw kaagad nakakatawid sa kabilang buhay at patuloy na naiiwan dito sa lupa upang humingi ng hustisya. At sila rin ay maligalig sapagkat di pa nila nakakamit ang hustisyang para sa kanila. Nang araw na iyon ay nagdaos kami ng dasal para sa yumaong may-ari ng telepono at sinunog na rin namin ang telepono upang mawala na itong mabiktima. Minabuti ko rin na lumipat na lang ng apartment dahil na rin sa sobrang takot at trauma sa nangyari. Pero kahit nga lumipat na ako, paminsan-minsan, pag naaalala ko ang pangyayaring yun,
ay naninindig pa rin ang balahibo ko sa sobrang takot. Okay, yun po yung kwento ng aking bahagi po ngayon. At kung may opinion po kayo sa nasabing kwento, please comment down below. At mega loud shoutout po muli sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig na mundo tayo naroroon. God bless everyone.